Kilat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Pinatikos ni Vice President Sara Duterte ang pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng kanyang impeachment. Partikular ang mga alegasyong kinailangan umano niya ng tulong upang makapagtapos sa law school. Sa isang statement, iginiit nitong hindi totoo ang mga paratang at natapos niya ang kanyang pag-aaral sa sariling sikap. Noong Abril 14, nagpatuloy ang pagdinig kahit wala si Duterte matapos siyang magsampa ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng proseso. Dumalo naman ang nagpakilalang bagman nito na si Ramil Madriaga at nagsumite ng karagdagang affidavit laban sa Vice-Presidente. Mariing itinanggi ni Duterte ang mga akusasyon, kabilang ang umano'y maling asal nito nung siya ay nag-aaral pa sa San Sebastian College, Recoletos College of Law. Aniya, pumasa siya sa bar exam sa unang take noong 2005 na may markang higit sa passing rate. Bukod dito, kinondena rin niya ang pagdinig na tinawag niyang mini trial at inakusahan ng ilang mambabatas ng pang-aabuso at korupsyon. Arestado ang isang suspect sa pamamaril sa barangay Matibay noong April 14 na ikinasawi ng 22-year-old na si Ahmad Arya Musa at ikinasugat ng 72-year-old na Sabilyan. Ayon sa pulisya, riding in tandem ang umatake at agad tumakas matapos ang insidente. Sa follow-up operation, dinakip si Junrel Cain Jundam sa barangay Bato at narecover ang caliber .45 na baril na hinihinalang ginamit sa krimen. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang motibo at ang kasabwat na nakatakas. Pinuri ni Mayor Roderick Oric Furigay ang mabilis na aksyon ng pulisya sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Elmer Solon kasabay ng panawagang higpitan ng seguridad. Samantala, patay ang isang safety officer ng isang construction company na kinilalang si Joycel Baclaan Tabsing sa ambush sa barangay Palian, Tupi, South Cotabato sa parehong araw. Nanawagan naman si Basilan Board Member Attorney Faiz Jaafar sa PNP na paigtingin ang operasyon at police visibility upang mapigilan ang karahasan. Humiling si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Appeals Chamber ng International Criminal Court na huwag na siyang dumalo sa pagdinig kaugnay ng desisyon sa kanyang pag-question sa jurisdiksyon ng ICC. Sa inihaing request ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman noong Abril 13, sinabi ng defense team ng Pangulo na pumayag siyang katawanin ng kanyang legal counsel para saksihan ng pagbaba ng desisyon sa kanyang jurisdiction challenge. Wala naman itong sinabing dahilan kung bakit muli itong liliban sa pagdinig. Matatanda ang ibinasura ng ICC Pretrial Chamber ang kanyang mosyon laban sa jurisdiksyon noong Oktubre 2025. Ngunit noong Nobyembre 2025, mapila si Duterte upang baligtarin ang naturang desisyon. Huling nagpakita sa hearing ng ICC si Duterte noon pang March 14, 2025 na una ring beses nitong humarap mula ng makulong sa dahig sa kaparehong buwan. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Kilat